Nako, meron pong inuutos itong si Chavit Singson sa ating Presidenteng Bongbong Marcos. At siya po ay kanyang pinasusuko sa mga pulis o sa militar. At wag daw niyang hintayin na siya ay matulad kay Gaddafi. Ito po ba ay para bumaba siya sa pwesto o manatili siya hanggang matapos yung mga investigasyon? Ang advice ko sa my former friend, dapat sumuko na siya. Mas maganda kung sumuko sa pulis o sa military, wag niyang antayin yung nangyari sa Libya. The strongman of Libya, si Gaddafi, anong nangyari sa kanya? Taong bayan humuli, pinatay. So, Bongbong Marcos, my former friend, kausapin mo ng military o police, better surrender. Wala kang ligtas dito. At yan daw ang mangyayari kay President Bongbong Marcos kung hindi siya susuko sa pulis at sa militar. At bakit ba niya pinasusuko si President Bongbong sa pulis o sa militar? Dahil ginigiit ni Chavit na itong si President Bongbong Marcos at si Martin Romualdez ang mastermind sa flood control scandal. Eto na naman tayo, sabi ko sa inyo hindi titigil itong mga DDS. Paiikutin nila ang istorya para lahat tumuro kay President Bongbong Marcos na siya ang mastermind dito sa flood control anomalies na to. Salamat sa social media, hindi na tayo mabubudol o mauutol itong mga DDS na to. Alam na alam po natin na yung korupsyon ay matagal nang talamak sa ating gobyerno. Hindi nga ba't pati si former President Rodrigo Duterte inamin na talamak ang korupsyon sa kanyang administrasyon at kahit bigyan niya daw siya ng 20 taon, hindi daw niya kayang masawata ang korupsyon sa ating bansa. Tapos itong si Chavit Singson, pinasusuko si President Bongbong Marcos sa mga pulis o militar. Teka, ito ba ay inciting to sedition na? Dahil ayon sa Inquirer.net, Chavit Singson protest call seen as inciting to sedition. Sabi po yan ng Malacanang. Former Ilocos Sur Governor Luis Chavit Singson's call for a protest to remove President Ferdinand Marcos Jr. from office is considered inciting to sedition. Pero sinasabi naman ni Chavit Singson na hindi naman daw niya pinatatanggal si President Bongbong Marcos. Ang gusto lang daw niyang mangyari ay harapin ni Bongbong Marcos itong korupsyon na to, itong iskandalo sa DPWH. Ano pa bang ginagawa ni President Bongbong Marcos? Unang-una, sino ba ang nagsiwalat niyan? Alam niyo, ginagago tayo ng mga taong ito O kunyari sila nagbobobobobohan. Dahil alam nila na si President Bongbong Marcos ang nagsiwalat ng korupsyon. Pero hindi nila matanggap yun dahil naging bida si President Bongbong Marcos sa sitwasyon na to. Ang tanging presidente nagsiwalat ng korupsyon at handang harapin ito head-on na hindi nagawa ng kanilang poon na si Rodrigo Duterte. Oo, inamin man ni Digong na may korupsyon sa kanyang administrasyon noong panahon niya, pero wala naman siyang ginawa. So ano ang saysay nung inamin mo na mayroong korupsyon sa iyong administrasyon pero wala ka namang ginawa? Tapos ngayon, kung sino pa ang nagsiwalat ng korupsyon, siya pa ang sasabihin yung mastermind. Anong kagaguhan yan? Tama na ang pambobobo sa taong bayan. Hindi po kami ganyang kabobo tulad ng nasa isip ninyo na paniniwalaan kayo na yung mismong nagsiwalat ng korupsyon ay siyang mastermind. Kayo ba gagawin niyo yan kung alam nyo kayo ang mastermind ng korupsyon? Isisiwalat nyo sa taong bayan yan. Samantala, ang daling i-debunk niyan, ang daling patunayan kung ikaw ang mastermind. Tapos itong si Chavit, gigiit na ang mastermind ng korupsyon ay si President Bongbong Marcos kasama si Martin Romualdez. So, totoo ba itong inciting to sedition na gustong isampa ng palasyo against kay Chavit Singson? Dahil sabi ni Chavit, hindi naman daw niya pinatatanggal sa pwesto si President Bongbong Marcos. Ano pa nga bang sinabi niya? Hindi ko sinasabing patanggal si Marcos Just stand up against graft and corruption. That's not inciting. Baski na. Kung gusto nyo na ako kulong nyo na ako. I don't mind. By the way, for the information of everybody, they tried to file a
Plunder case against me. Hindi po totoo yun. Kung totoo yun, magpapakulong ako. Hindi na kailangan ng trial. So maniwanag yun na panakot sa akin, walang plunder. Pinail lang plunder para lang masabi na, ganun sila eh. Papile sila, papile. Pero walang plunder. Ako, kinakalkal nila pero wala akong kasalanan. Sinabi niya hindi niya pinapatanggal si Bongbong Marcos sa pwesto. Pero ang gusto niya mangyari, harapin ni President Bongbong itong korupsyon na to. Na iginigiit ni Chavit na si President Bongbong ang mastermind. Na napakalaking kalokohan at mga BO-BO lang ang maniniwala ni si Bongbong Marcos ang mastermind nito. Halatang halata kasi, natatamaan silang lahat. Kaya kailangan nilang ituon ang sisi kay President Bongbong Marcos. Ang tanging presidente, uulit-ulitin natin, ang tanging presidenteng naglakas loob kalabanin ang korupsyon kahit na alam niya na maraming magagalit sa kanya. Kaya nga lahat ng galit, anong ginagawa? Joint forces sila para wasakin si President Bongbong Marcos at itanim sa isipan ng tao na siya nga ang ulo ng korupsyon. Hindi ba nagmayabang pa itong si Chavit Singson na meron daw siyang demandang plunder na hindi naman daw totoo? Dahil kung totoo yun, magpapakulong siya kahit na walang trial. Paano natin malalaman kung talaga may kasalanan ka kung walang trial? Anong akala mo kay Bongbong Marcos? Style EJK? Gagayahin niyan style ni Duterte na wala ng due process? Pinaghinalaan ka pa lang, tigok ka kagad? Ganun ba ang gusto mo, Chavit Singson? Pero teka, bakit ngayon, ngaw-ngaw ka ng ngaw-ngaw, pero nung panahon ni Digong, nung inamin niya na may anomalya at korupsyon sa ilalim ng kanyang administrasyon, tahimik kayong lahat. Wala nang ginawa sa korupsyon eh. May question ba sa inyo? Wala. Ano ang sabi ni Digong? Kahit bigyan niyo siya ng 20 years, hindi niya kayang solusyonan ang korupsyon. Ito na nga may isang presidente tayo na handang sagupain itong korupsyon na to. Tapos ang gusto niya mangyari, umamin si Bongbong Marcos na siya ang ulo at utak ng korupsyon at gusto niya pang ipa-impeach dahil ito daw ay betrayal of public trust. Anong betrayal of public trust ang isasampa kay PBBM? Yung isiniwalat niya ang anomalya sa gobyerno, yung pagsasabi ng totoo, betrayal of public trust. Tingnan ninyo nga yung mga paligid ninyo, mukhang naglaglagan yung mga utak ninyo. So yun na nga, ang gusto ni Chavit, magpapakulong siya kahit na wala ng trial, mapatunayan lang na siya ay nagplunder. So, paano nga mapapatunayan Chavit Singson kung hindi dadaan sa trial? Ayan na naman yung panggagago ninyo sa Pilipino eh. Hindi na umuubra yan. Marami ng Pilipino ang bukas ang isipan. Hindi na kami basta-basta nalilinlang. So, ang kailangan mo nalang gawin, harapin mo muna yung plunder case na yan kapag naisampa na at doon mo patunayan na wala kang kasalanan. Dahil kay President Bongbong Marcos, lahat may proseso. Hindi po pwedeng porque sinabing ikaw ay pinaghihinalaan ng plunder, ikukulong ka kagad. Ikulong niyo ako kung mapatunayan. Paano nga mapatutunayan kung wala naman trial? Pero bilib na bilib ang mga DDS dyan, ha? Bob talaga. So, wala nga ba talagang sinabing mag-resign si Bongbong Marcos nitong si Chavit Singson para siya ay kasuhan ng inciting to sedition? Kasi nga naman, mukhang hindi pwedeng sabihin inciting to sedition yung pinasusuko niya lang si President Bongbong Marcos sa polis at sa militar. Kasi ang pagkakaalam ko, correct me if I'm wrong, pag sinabing inciting to sedition, nang hihimok ka ng ibang tao para mag-alsa. Siya, wala naman siyang ibang hinihimok. Pinasusuko niya lang si President Bongbong Marcos sa polis. So, hindi niya pinagre-resign, pero pinasusuko niya. So, anong kaiba nun? Susuko ba naman si Bongbong Marcos kung hindi siya magre-resign? Pero talaga bang walang sinasabi si Chavit Singson na mag-resign si President Bongbong Marcos? Hindi ko sinasabing patanggal si Marcos eh. President Marcos, Bongbong, you should resign now. Hinihingi ko sa mga kabataan na mag-meeting kayo, bawat university, bawat... So, anong sinasabi ng video ito? Hindi daw sinabi ni Singson na mag-resign si President Bongbong Marcos. Wala daw siyang sinasabi. Harapin na lang daw yung issue ng korupsyon at sumuko na lang siya sa mga polis. So, kung pinasusuko niya lang,
walang inciting to sedition. Inuutusan niya lang. Pero merong video na pinagre-resign ni Chavit Singson si President Bongbong Marcos. Hindi pa ba inciting to sedition yan, Chavit Singson? At paano ba natin talaga paniniwalaan si Chavit Singson nung sinabi niya at ginigiit niya na si Bongbong Marcos ang utak at mastermind ng korupsyon na ito? Meron po akong napanood na video sa page ng Wake and Bake. At nagulat ako kasi yung unang nakita ko si Chavit Singson. Sumunod si Rodrigo Duterte. Aba, nung sumunod na frame, ako na. So meron pong nag-edit ng aking video at gusto kong magpasalamat doon sa nag-edit dahil mas lalong nabigyan ng muka yung mga sinasabi ko doon sa episode ko, kung napanood nyo man yung video na yon, dahil yung pagkaka-edit ay mas lalong ipinaliwanag sa publiko. Lalo na itong sinasabi ni Chavit Singson tungkol kay President Bongbong Marcos. Panoorin po natin. Dapat sumuko na siya. Mas maganda kung sumuko sa pulis o sa military. Wala kang ligtas dito. Hindi ka makakaligtas. Ang laki yung ginawa yung kalukuhan. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Paiikutin nila ang istorya para palabasin na si Bongbong Marcos, yung presidenteng siya ang nagsiwalat ng katiwalian, pero ibabalik nila at ituturo nila na si Bongbong Marcos ang ulo ng korupsyon. Kasi nagsasawa na ako. In my years of government, wala nang katapusan itong corruption. Mahirap talaga pigilin. Samantalang panahon pa ni Rodrigo Duterte, umamin siya na talamak ang korupsyon nung panahon niya. DPWH. Ang DPWH, ang pinaka-racket dyan is yung Ghost Project. Marami yan. Muntik na nga siyang maging hero Walang ebidensya to. Walang ebidensya. Congressman Josephine Ramirez Sato of Occidental Mindoro. Congressman Eric Yap, CIS, party list. Dahil binanggit niya na merong korupsyon sa ilalim ng kanyang administrasyon. May ginawa ba siya? Wala. Hindi ko kaya itong corruption. Even if you give me 20 years, I cannot do it. Maghanap uli kayo ng Marcos. O hindi ba, mas naintindihan natin ngayon yung video ginawa ko dahil dun sa paliwanag o yung pagsisingit ng mga videos at sa pagkaka-edit mo, magaling. Maraming salamat sa iyo, Wake and Bake.